Matindi rin ang mga nararanasang pagbaha sa Quezon City. Sa ilang lugar, umabot pa ng lagpas tao ang tubig. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban. Live mula sa barangay Doña Imelda sa Quezon City. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa kinatatayuan mo? Willard, kanina nga yung nabanggit mong lugar, kanina pinuntahan nga natin yan kasi sobrang taas talaga yung baha doon. At sa ngayon, nandito tayo ngayon sa boundary ng San Juan patungo dun sa Quezon City dahil matindi yung nararanasan ditong traffic. Kaya sobrang nahihirapan yung mga commuters na galing sa kanilang mga trabaho. Kaya yung magdamag na mga ulan na naranasan simula pa kaninang umaga sa City. Kita sa video ng Barangay Tatalon na halos umabot na sa 6 feet ang baha sa kanilang lugar. Kita pa ang pagdaan ng mga residente, kabilang na ang mga bata. Nagbahagi sa social media ng kanyang umanong aqua training in the flood ang dating PBA player na si Mark Cardona at nagbiro na dapat sa G. Araneta nag-training sila ni Coach Tab ng Ateneo. At tila it's more fun sa Seville Avenue sa Quezon City. Kaya naman sa Facebook post ni Raymond Ronquillo, isang lalaki ang nag-jet ski narito habang may angkas na isa pang lalaki. Kita rin sa video ang lumalangoy na ilang kalalakihan sa baha. Lagpas taon naman ang baha sa ilang kalsada sa Barangay Katipunan, kabilang na ang Lower Manga Street. Abot dibdib naman sa Middle Manga Street. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan, bumagsak ang bahagi ng kisame ng isang condominium building sa kahabaan ng Samar Avenue sa Barangay South Triangle. Ilan sa mga sasakyan ang nabagsakan ng debris, kabilang ang mismo ang sasakyan ng Abante Billionaire News Team. Pauwi na raw sana ang empleyadong si Butch, pero nagulat siya sa pagbagsak ng debris. Ano po nangyari, kuya? Biglang nahulog, tapos pumutok na gulat, pumutok. Ano po yung nahulog? Ano na dahil sa taas, oh? Yung pinakatong Oo. Apo. So, dumadaan lang po kayo dito, kuya. Pauwi na ako. At ulas na ako, biglang pumutok na nahulog. Dadring nilinis ang mga debris na nahulog sa kisame. Sinuri rin ng mga kawani ng Meralco ang electrical lines at poste. Wala pang inilalabas na pahayag ang condominium management sa hinggil sa nangyaring insidente. Wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Willard, samantala update naman tayo dahil nga sa malalakas na mga pag-ulan at naitala natin na napuntahan natin yung ilang lugar dito sa Quezon City na mga abot dibdib na yung mga pagbaha. Kaya sa datos ng Quezon City LGU, umabot na sa 749 na pamilya o katumbas yan ng 2,551 na individual ang inilikas na as of 5 p.m. Nasa 50 na barangay at 60 na evacuation sela, umabot na sa alert level 3 ang Lamesa Dam at alert level 3 din sa San Juan River. Dahil dyan, Willard, dahil sa itinaas na nga sa alert level 3 yung nabanggit na dalawang dam, posibleng maapektuhan ng sobrang tubig mula sa Lamesa Dam ang mga mabababang lugar dito sa Quezon City, kabilang na ang Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Sa mga lugar naman na posibleng maapektuhan dun sa pag-apaw ng San Juan River ay ang mga Lourdes, Santo Domingo, Santo, Talayan, Rojas, Tatalon, Kalusugan, Doña Imelda at Damayan Lagi. Dahil dito, Willard, naka 24/7 ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department habang naka-deploy ang mga response team sa iba't ibang lugar. Patuloy din na naka-activate ang Emergency Operations Center para bantayan ang lagay ng panahon at water level sa mga lungsod. Pinapayuhan ng mga residente na lalo nang nasa mababang lugar at malapit sa mga ilog na manatiling alerto at agad lumikas kung kinakailangan. Willard, dahil nga sa mga malalakas na pag-ulan ay agad din sinuspindi na ng Quezon City LGU ang pasok bukas sa lahat ng mga paaralan, pribado man yan, at pampublikong paaralan sa lahat ng antas sa Quezon City. Willard, dito sa kinatatayuan ko, nandito nga tayo dito sa boundary ng San Juan, patungo sa Quezon City, dito sa G. Araneta. Medyo nahihirapan na yung mga ilang sasakyan dito, kabilang na yung mga motor, pero
pinipilit pa rin ng mga ilang sasakyan kabilang na yung mga motor, yung mga sasakyan, yung mga jeep na umadon sa baha kasi doon sa dulo, grabe yung baha doon. Pero sa mga dito naman sa kinatatayuan ko ay bahagyang bumaba na hanggang paan na lang yung baha dito na nararanasan dito sa nasabing lugar. Willard? Ryan, nananatili bang passable ang mga daan dyan? Willard, nananatiling passable naman dito yung lugar dito sa kinatatayuan ko. Medyo pahirapan lang talaga sa mga ilang motorista kabilang na yung motor. Pero ayon kasi sa mga motorista na nakausap ko, kung aantahin pa daw nilang humupa itong baha dito, medyo matatagalan. Kailangan daw nila ng bumiyahe kasi nagkumahabol din sila ng kita, lalo na yung mga nakausap kong rider. Pero pinipilit pa rin naman nilang maka doon sa mga baha na kaya pa rin naman ng mga motor. Willard? Ryan, dyan sa pag-ikot mo, wala ka bang napansin ng mga opisyal ng barangay na pumipigil doon sa mga lumalangoy sa tubig baha? Willard, meron naman, pinagsasabihan sila ng mga tauhan ng MMDA, pati yung sa Quezon City LGU, na wag maglangoy doon sa mga baha kasi nga delikado. Pero kapag pinagsasabihan sila ay bumabalik ulit talaga sila. Medyo matigas talaga yung ulo ng mga karamihan ng mga bata na naglalangoy doon sa baha. Kahit pa ulit-ulit na pinagsasabihan ng ilang mga otoridad. Dito naman sa lagay ng trapiko, Willard, may mga nagmamando naman mula sa MMDA sa Quezon City LGU. Willard? Maraming salamat sa update. Ryan Reloban, nag-uulat ng live mula sa barangay Doña Imelda, Quezon City.